Alam nyo, in the past few days, napapansin ko ang daming taong nabibiktima sa mga investment scams, investment websites or mga exchanges, no? Katulad nung pinaka-recently, yung BG Wealth, meron tayong Yepbit, meron tayong XOBit, meron tayong AI na si Marisa Valdez, meron din tayong Riskcoin, sobrang dami, no? And these investment scams, these are all Ponzi's, no? And alam nyo, hindi na bago tong mga investment scams na to. Matagal na akong gumagawa ng mga warning awareness video about these scams. Pero every now and then talaga, meron talagang lumalabas na mga ganitong klaseng scams. Why? Kasi, itong mga scammer, profitable sila eh. Kumikita sila eh. So, gagawa na sila ng panibagong website, panibagong investment scheme. Kahit gano'n pa kadaming warning video na binibigay ko, meron at meron pa rin talagang mga nauuto. At kung merong nauuto, tuloy-tuloy lang tong mga scams na to. In this video, i-explain ko sa inyo yung playbook nila. Kasi itong mga investment scams na to, pare-parehas lang sila ng playbook, no? Iisang klase lang yung process nila, yung step-by-step process nila. Ang nag-iiba lang dyan is yung itsura ng website, yung pangalan ng investment, yung capital na kailangan mong ilagay, yung returns na makukuha mo in 2 weeks or in a month. Pero yung playbook, yung talagang step-by-step process ng scamming process nila ay pare-parehas lang. So, dito sa video to, i-explain ko sa inyo yung process para ma-determine mo kung yung pinapasukan mo ba ay isang scam or legit. Okay, so unang-una mong mapapansin or unang siguro red flag is yung CEO. Usually, ang CEO ay isang foreigner. Imposible or malabong maging Filipino or local yan. Laging international. Why? Siguro mas kapaniwalaan kung international yung tao. Kasi meron tayong nga, as a Filipino, meron tayong mentality na mataas ang tingin natin sa mga foreigners, no? So, yun yung parang step 1 nila. So, dapat CEO nila international. Whether it's an AI, possible na AI lang yung taong yun, di siya totoong tao, or isa silang paid actor. Binayaran sila para mag-act as a CEO. Kung sakaling meron kang nakikitang video nila na ini-introduce yung CEO or nagsasalita yung CEO, it's either AI yan or totoong tao sila pero binayaran sila nung scammer para mag-acting or parang silang, kumbaga meron silang script, no? Doon sila nagsasalita doon sa video na yon. Second naman is, kung titignan niyo yung website nila, ito yung napapansin ko sa mga investment scams, no? Walang ka-effort yung design, mali-mali yung mga grammar. Kahit sabihin mo meron pang app yan, kung meron kang nakikita trading na nangyayari, fake yan. 100% fake yan. Hindi po totoong trading ang nangyayari. Pero una mo makikita ang red flag is talaga yung font, ang pangit, hindi maayos yung pagkagawa ng design, sketchy yung mga testimonials, yung mga board members, medyo, alam mo yun, nag-aalanganin ka eh. Hindi mo kang totoo eh. Hindi mo kang legit. So, siguro, mas mahirap tong tignan kung hindi ka medyo mateki, lalo na kung matanda ka na, medyo nasa middle age parents ka na or senior ka na, so medyo mahihirapan ka ditong ma-determine kung ano ba yung pangit sa magandang design. Pero yun yung isa sa mga red flags na pwede mong makita kung scam ba or hindi. Next naman is, usually meron tayong mga agents, no? May agents or meron tayong manager. Usually nangyayari yan sa Telegram, ini-invite ka niya sumali sa website, ini-invite ka niya mag-invest. Itong mga admins or manager, pwede silang maging local, na binayaran din sila ng scammer para mag-operate, or pwede rin silang mga international. Pag nag-i-English yan, pag nag-i-English yung admin nyo, or medyo barok mag-Tagalog. Alam mo yung Tagalog na alam mong galing sa Google Translate, yung mga ganun klase. Then alam mong malaki chance, 100%, hindi lang malaki chance, 100% scam yan. Alright? So, kung meron kang kausap na ganun, ini-invite ka niya, kasi sa mga Ponzi schemes, sa mga investment websites, meron tayong mga referral program. Kasi may pagka-pyramid scheme kasi yung mga Ponzi schemes, no? Medyo similar kasi yung dalawa na yun eh. Meron tayong referral program, kaya maraming tao naghihikayat sa inyo na sumali kasi meron silang nakukuhang komisyon pag nagpasok ka ng pera. So meron tayong mga managers, admins na gumagawa ng GC para sumali ka doon, gamitin mo yung link nila. So, isa sa mga red flag doon is, kung nag-i-English yan, baloktot mag-Tagalog, then malaki chance na scam yung pinapasukan mo. Next naman is, meron tayong kasabihan na if it's too good to be true, it's probably fake or it's probably scam.
So nag-a-apply yan dito sa mga investment website or investment scam. Kung pinapapasok kanya ng sabihin natin 1,000 pesos lang or 1,500 pesos lang at sabihin niya sa'yo in 7 days mababalik sa'yo yung 1,500 mo or 1,000 mo plus meron kang 200, 300 na interest. Diba? Ganun madalas Ganun ang playbook ng mga investment scams. So, sa paningin mo, ang bilis 1 week lang, yung 1,500 ko, mababalik sa akin, plus meron pa akong kinita, meron pa akong interest. Tapos, pwede ko pa tong ibalik. Kumbaga, pwede ko tong i-reinvest. So, yung 1,800 ko or yung 2,000 pesos ko, pasok ulit. After 7 days, mas malaki ulit makukuha kong interest kasi mas malaki na yung pinasok kong capital And usually meron tayong mga tiers yan. Kung mas malaki yung pinapasukan mong capital, mas malaki yung interest na makukuha mo. Kung nagpasok ka ng, sabihin natin, kung nagpasok ka ng 5,000 pesos, meron kang 5% interest na babalik sa'yo. Kung nagpasok ka ng 25,000 pesos, yung parang mid-tier nila, mas malaki yung interest na makukuha mo. Maybe 12%, 15%. Ganun lagi ang mga investment scams. At hindi lang doon ang pwede kang kumita, no? Meron tayong, katulad ng in-explain ko rin yung pyramid scheme, yung referral program, na kapag ikaw, meron kang sariling referral link at merong tao kang hinikayat na mag-invest, meron kang makukuha commission sa kanila kung nag-invest din sila. So itong referral program at itong mga first few na investment mo na bumabalik naman plus interest, ito yung parang engine ng isang Ponzi scheme. Kung ikaw yung biktima, may nakuha kang pera, nag-invest ka, may nakuha kang interest, i-share mo yan sa mga ibang tao. Nasasabihin mo, meron ako nakuhang interest dito, gumagana to, nakakapag-withdraw naman ako. So, kumakalat yung word of mouth and syempre, mag-i-invite ka ng mga tao kasi nga, if nakapag-invite ka ng tao, may makukuha kang commission, di ba? And every time na may pumapasok or may nagpapasok ng pera, nag-i-invest ng pera dito sa investment scam na to, tuloy-tuloy lang yan. Kasi yung pera ng mga bagong pasok, yung pera na pinapasukan nila, itong pera na to, ito yung binibigay sa mga mas naunang pumasok. So, yun yung definition ng Ponzi scheme. Lahat ng pera na nakukuha mo, yung interest na nakuha mo from 1,000, meron kang plus 300, yung 300 na yan, galing yan sa mga bagong members na pumasok sa investment scam at nag-invest. So ito yung engine ng Ponzi scam. Ito yung nagpapatagal sa isang Ponzi scam. So the more na may pumapasok na tao para mag-invest, mas lalong tumatagal yung isang investment scam. Now, siguro meron kayong question, no? Meron ba talagang kumikita sa mga ganitong investment scam? Honestly, meron, no? Meron. Ito yung mga nasa unang pumasok. Ito yung mga kakilala ng scammer. Yung mga mas as in pinakaunang pumasok, isa sa mga unang pumasok. Sila yung mga pinakamalaking pwedeng kumita sa mga ganitong scam. So probably yung mga admins, yung mga managers, mga mas naunang pumasok, yan yung mga kumikita. That's why itong mga manager na to, kumikita sila sa mga scam, so sasali lang sila sa mga panibagong scam. Kasi katulad ng sinabi ko a while ago, every now and then, may lumalabas na mga ganitong klaseng scams. Pero pinapaalam ko lang sa inyo na mas maraming nalulugi sa mga ganitong klaseng scams kaysa sa mga kumikita. Kumbaga, nagko-consolidate lang yung pera ng karamihan papunta sa isang tao or sa mga iilang tao lang. Yung isang tao na mas nauna, lahat ng pera na kinita niya ay galing sa maraming tao na nag-invest ng maliliit. Diba? Kumbaga, yung isang mayaman na tao, kumita siya ng 100,000, pero yung 100,000 na yun, galing yun sa 100 na tao. So, paano naman nagko-collapse tong mga investment scams na to? Kung yung engine ay wala ng gasolina, wala nang pumapasok na bagong members, wala nang pumapasok na bagong pera, yun yung time na patapos na yung scam. Paubos na yung gasolina sa engine ng scam. Once na naubos na yan, may makikita ka ng mga signs or mga red flags na mapapansin mo, dito na pumapasok yung meron na delay sa pag-abot ng interest, ng capital, sa pagbalik ng in-invest mo. Nagkakaroon na ng delay siya, nagkakaroon ng mga excuses na sabihin, alam niyo yung mga excuse na yan. Sabihin nila, kasi mainit sa amin yung mga tao, mainit sa amin yung gobyerno, kaya hindi kami makapag-abot or makapag-withdraw or makapagbigay ng mga pera nyo, so madidelay lang siya ng maybe 1 week, 2 weeks, but rest assured daw na mababalik yan or mabalik yan sa normal operation. Yun yung isa sa mga signs na makikita mo na medyo patapos na yung scam. Kumbaga,
kailangan mo nang umexit. But during this process, dito magaganap yung second scam. Yes, dito sa scam na to, may sub-scam, no? May dalawang sub-scam na mangyayari, no? Yung first scam is syempre yung in-invest mo, hindi na mabalik, yung capital mo, hindi mo na mababalik. Meron pang second scam. So sa second scam, dito nangyayari yan kung kailan patapos na yung scam or pa-collapse na nga, no? Kung saan sabihin ng admin, sabihin ng manager, kailangan mo mag-deposit muna ng 10%, 15% or maybe fixed amount, sabi natin 15,000 pesos para ma-withdraw or para mabigay sa'yo in advance yung perang pinasukan mo, yung capital na at yung interest na pinasukan mo. So sabihin nila, kailangan mo muna magpasok ulit ng pera para maibigay ko pabalik sa inyo yung pinasukan mong pera, yung capital, yung tax na binayaran mo, ganyan. So ito yung second scam. So as a victim, may hinayang kang hindi mo makuha yung pinasukan mong pera kasi syempre siguro lumaki na yan, ni-reinvest mo siya from 10,000 naging 100,000. So may hinayang ka na hindi mo makuha yung 100,000. So ikaw blindly magde-deposit ko ulit ng 15,000 or yung tax na sinasabi nila para makuha mo yung 100,000. Unfortunately, this is another scam kung saan yung 15,000 na pinasukan mo at yung capital na pinasukan mo plus yung interest ay hindi mo pa rin makukuha. So, na-scam ka na nga, in-scam ka pa ulit. Di ba? Ganon kasakit, no? Maging isang biktima ng mga ganitong klaseng Ponzi scheme. Now, next is, once na meron ng tax withdrawals, yung pinapa-deposit kayo na, patapos na yan. It's towards the end of the phase na ng scam. Mawawala na yan. Magbibigay sila ng panibagong announcement na sabihin nila, shut down na kami, tumakbo na, or bigla na lang ginost kayo, hindi na sila nagparamdam ulit. Yung manager, yung admin, hindi mo na makausap, yung GC nyo, hindi na active, ayan na yung tapusan ng isang scam. Ngayon, ano naman yung third and final act of scam? So, ikaw, as a victim, malungkot ka, depressed ka, di mo alam anong gagawin mo, natataranta ka kasi ang laki ng pinasok mong pera. Kumbaga, hopeless ka na eh, di ba? And then bigla na lang may magme-message sa'yo or may magchat-chat sa'yo, sasabihin nila, tutulungan kanya ma-recover yung pera mo doon, kakausapin kanya, nawalan ka ba ng pera dito, tutulungan kitang i-recover yung pera mo. So ikaw, magiging hopeful ka ulit kasi syempre, yun yung last resort mo, yun yung huli mong pera eh, gusto mong mabalik yun eh. So itong third final act of scam, itong nagpapanggap na tutulungan ka niya, isa rin siyang scammer kung saan hihingaan kayo ng information or probably hihingaan ka ulit ng pera, bigyan mo ko ng 2,500 para ma-process na yung pag-recover ng pera mo. So, that's the final act of scam. Huwag kang magbibigay kasi walang tutulong sa inyo. Kung yung pinasukan mong pera, na-scam ka sa pangalawa, lahat ng perang pinasukan mo, 100% hindi mo na mababalik yan. Yung perang yun, nasa scammer na or sa mga nasa mas naunang nag-invest, nasa kanila yung pera. Kaya nga, pag meron tayong influencer or big time influencer na nagpo-promote ng ganitong scam, malaki posibilidad na yung perang nawalan mo ay napunta sa kanya. Isipin mo yun, ikaw, nagluluksa ka, pera mo nawala, tapos makikita mo yung influencer na nag-promote ng scam or yung nag-imbita sa'yo, lakas gumastos, ang daming binibiling bago, isipin mo yun. So, ganun ang playbook ng isang investment scam. Alright, pare-parehas lang yan, nag-iiba lang ng CEO, nag-iiba lang ng pangalan ng website, nag-iiba lang yung design, nag-iiba lang yung app, pero pare-parehas. Ganyan ang step-by-step process ng isang scam. And uulitin ko, huwag kayong magpapaniwala sa mga nagko-comments na gumagana naman, nakapag-withdraw naman sila, nabalik na nila yung capital nila, mga ganyan. Ito yung sinasabi kong gasolina sa engine ng isang scam. So, huwag kang magpapabudol, huwag kang magpapauto. Let's say, sabihin natin, nakapag-withdraw nga sila, pero hindi yan forever. Alright? Ulitin ko, gasolina sila sa isang engine. Kung magpapauto ka, magiging gasolina ka lang din doon sa engine. Hanggat sa wala na silang mauto, wala na pumapasok na bagong miyembro o bagong pera, mawala ng gasolina yung engine. So yun lang, I hope
i-share nyo tong video sa mga friends, family, relatives nyo, or sa public, sa Facebook account nyo, kung saan man, para naman kahit papaano mabawasan natin yung mga possible na pwedeng mauto or mabiktima ng mga ganitong klaseng scam. Although, I highly doubt na hindi na ulit magkakaroon ng mga bagong investment scam kasi nga matagal na itong mga scams na to. Ang gusto ko lang is syempre mabawasan natin yung mga Pinoy na nasa scam sa mga ganito. Kasi yung mga ibang investment scam kasi international yan. Global yung reach niya. You know? Pag global, mas matagal, mas maraming gas, no? Mas maraming gas, mas maraming taong pumapasok kasi mas global yung reach niya. But napapansin ko, ang maraming nauuto ay mga Pinoy. So hopefully sa video na to, kahit paano makakatulong siya para mabawasan man lang. So yun lang. If nakatulong to, share, like, and subscribe kayo sa channel ko. Yun lang. Thank you. Bye-bye.